gusto mag-breakfast, breakfast na. So, habang nakikinig ay puwede naman kumain 'no? Mhm. Kumuha lang din ako ng kape ko. So, for today, i-di-discuss natin yung curved surfaces, then afterward, sundan agad natin noong, kahit konti ng ating bagong, chapter 'no? Kasi para tayo ay makahabol na sa klase. 'Di pa naman tayo late, pero para hindi lang tayo, matambakan, para malay niyo sa last week ay ano, mag-exam tayo ng mas maaga, para inyo na yung natitira pang mga week kung may removals man, o 'di dun natin ilalagay 'no. Para pala dun sa mga hindi po nakapag-perform ng kanilang, anong tawag dito, density tower, mag-PM kayo o pakibanggit sa inyong coordinator, then si coordinator magsasabi sa'kin, kay coordinator ko sasabihin kung ano po ang gagawin ko, okey? Okey, game na po ba tayo? Pa-heart naman kung game na tayo. Kailangan pa ng okey, game na. Alright, so, last time um, we have discussed the hydrostatic forces on plane surfaces. So, tinuro ko sa inyo kung paano natin ide-derive yung, formula kapag plane surfaces. Tinuro ko din kung paano iko-compute kapag plane surfaces. Ano yung kino-consider natin, ano yung x bar, ano yung y bar, ano yung yp. Ngayon, pagdating po natin sa curved surfaces, yung mga pabilog, yung mga may curvature, iba na po ang nagiging atake natin. We it is not anymore the same or easier with compared to the plane surfaces. We will now be considering yung curvature niya. It is not the same, it is a bit harder, pero I will be trying to provide you an easiest way on how we are going to deal with curved surfaces. And that easiest way is what I call as my segments. No? Para mas mapadali ang pagkakalkyu or pagko-compute po ng ating curved surfaces, ang ginagawa ni Sir ay sinesegment po niya. So by segment po, one moment lang po ha. Okay. So sinesegment po 'yon. So dito kung mapapansin niyo, yung ating pong ang pag-uusapan natin ay gate. Ah, Let me open my camera po. Hanap lang ako dito ng papel. Ito na lang. Oh, libro. So nakikita niyo ga po ang sir? So nakikita ang sir, 'di ba dati yung gate natin, ito lang, plain plain lang yung gate natin, plain. No? Plain surface. Wala tayong problema. Ngayon, ang gagawin na natin, kung dati plain, pag tumama yung tubig, hanapin lang natin yung force. Ngayon, ibabaliko na natin siya. No? Naka-curve na, kaya yung side view natin, ang makikita natin ay naka-curve na rin po. Ibig sabihin, itong buong to pa rin yung nakakaranas ng puwersa natin, pero naka-curve na po siya ngayon. So, paano natin siya i-compute?
So here, if you could see on the diagram, ito na po yung side view ng curve natin. So ito yung side view ng ating curve po. Side view ng curve. So let me draw yung in another view ng ating pong curvature. So kung ito po yung curve natin, ayan. So kung mapapansin nyo, meron na siyang lapad, no? At merong kapal. Ibig sabihin, kung meron tayong fluid or ito yung pinaka-gate, ibig sabihin meron ditong tubig, meron din ditong tubig. Okay? So ganyan yung laman noong ating laman ng atin pong surface. Ibig sabihin, merong puwersang binibigay si tubig papunta kay gate. Yun yung tinatawag nating hydrostatic force. Dati kapag plain surface, isa lang yung i-consider nating puwersa. Ngayon, i-consider na natin yung dito, 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 dito. Kasi curvature na siya. Okay? At paano natin i-compute kapag lahat ay i-consider na po natin? Again, let us imagine ito yung side view ng ating gate. Ayan. Ayan yung side view ng ating gate. So yung side view ng ating gate, ito, punong-puno to ng tubig. Excuse me po, sinong dinaligo? Uy. So punong-puno to ng tubig. So ito ay fluid, fluid, fluid. Pero, let me redraw. Kung ito yung gate natin, ibig sabihin ito ay yan. Buong ito ay meron pong tubig. No, pwedeng wala itong ibabaw, pwedeng meron itong ibabaw. Ngayon, paano yung sinasabi ni Sir na isa-segment? Na isa-segment po natin. So, gagawa tayo ng imaginary line. So, let me use red. Imaginary line para ma-separate yung parts ng ating curvature. Isa-separate natin para mapadali yung ating calculation po. Unang separation, i-separate natin yung mismong segment ng ating curve gate po. Paano pag sinabing mismong segment ng curve? Pag sinabi po nating mismong segment ng curve gate, ito po yung curve gate natin, di ba? Yung segment niya, it is the composition of x and the y-axis within that gate. So, ito yung unang segment natin na tatawagin nating segment FW. Later ko explain bakit FW. Yung pangalawang segment natin, maggagawa tayo ng imaginary gate doon sa tapat ng ating pong curve. Ito yung ating another segment which is an imaginary curve, imaginary plane gate o plane surface with reference doon sa ating curvature. Ito yung tatawagin naman nating segment FH. Yung natitira, itong nasa ibabaw na natira nating square, ito yung tatawagin nating segment FV. Okay? One moment po. Okay. So, meron na tayong tatlong segment. Segment number 1, segment number 2, segment number 3.
Si segment number 2, ite-take natin siya dahil gumawa nga tayo dito ng imaginary gate, we're going to solve segment number 2 just like a simple plane surface. So si FH, i-compute nyo si FH sa pamamagitan ng simpleng plane surface formula. Ano bang hydrostatic force natin kapag plane surface tapos doon lang sa vertically submerged lang siya? That is simply fish H bar area. No, walang issue. Fish H bar area. Okay. So, meron yung FH natin, ite-take lang natin siya ng simpleng fish H bar area. Paano po yung location ng FH? Location ng FH mananatiling eccentricity. No, the same lang, walang pinagbago. Pero may pinagbago ay yung ating FV at yung ating FW. Si FV at si FW, may bagong formula yan. Ang formula niya is fish volume. Saan nyo naalala yung fish volume? Or simply rho g volume. Itong si fish volume or rho g volume, ito yung ating buoyant force. If you could remember or if you could still remember yung formula, that's the formula for our buoyant force po. Rho g volume. Dito kay FB, wala tayong problema kasi madali natin makuha si volume. Kuhanin lang natin yung area ng square tapos yung area or yung kanyang lapad. Meron na tayong volume. While pagdating dito, dahil ito nga ay kakaibang shape, ang ating mahirapan lang ay paano kumuha ng area ng mga curved surface. So ano yung mahalaga nyo dapat alam na pagkuha ng area? So area ng quarter circle. So siguro pwede nyo na itong i-research. Quarter circle, area ng parabola, basta area ng mga curve. No? So yan dapat yung ating aalamin or hahanapin. But this is already given sa inyo no nag-physics kayo, nag-geometry, no? Nag-calculus. So itinuro naman yung mga area na yan. Okay? So para mas madali nating ma-appreciate, ay let us try solving a sample problem. Kasi mahirap lang na nakikita lang naman natin, hindi natin. Before that, so meron tayong tatlong forces, di ba? Yung FH, which is on the x-axis, yung FV at FW, which is both on the y-axis. Therefore, meron tayong dalawang uri ng force, si Fx at saka si Fy. Forces at x-axis and forces at y-axis. At syempre, kukuhanin natin yung summation nun. No, so Fx is simply equal to Fh and Fy is simply equal to Fb plus Fw. And to obtain our total resultant force, or si Fr, total resultant force is equal to Fx squared plus Fy squared. Okay? So, para mas madali na maunawaan, let's try solving a sample problem po. Okay. So ano po ba yung steps sa pagsosolve ng ating curved surface para hindi kayo mahirapan gumawa si sir ng mga step? Step 1, i-segment nyo daw po. Isa-segment natin. Ang step 1 ay segment it. So paano natin isa-segment ito? So kita natin yung curve surface niya o yung curve gate natin ay ito po. Ito yung ating curve gate. So ano unang sabi ni sir pa nagsasegment? Ihiwalay agad yung ating segment ng curve gate. So this is our segment number 1. Sunod ay yung rectangle sa taas. No. So rectangle sa taas. At ano yung matitira? Gagawa daw po tayo dito ng
imaginary gate. Meron tayo ditong imaginary gate. Therefore, yung mga forces na meron tayo, dito may nararanasan tayong FH, dito may FW, at dito po ay may FV. Then, na-segment na natin sila. Anong sunod natin gagawin? Then we are going to solve for FH, FV, at FW. Okay, ano bang formula na FH natin? So, ang formula ng FH natin, that is simply rho G H bar area or fish H bar area. Ngayon, ano daw po ang ating fluid na ginamit? Ang fluid na ginamit natin ay tubig. No water. Therefore, that is 1,000 kilogram in every meter cube times 9.81 meters per second squared times H bar. Paano natin kukuhanin si H bar? Si H bar mula dun sa gate ay kalahati. Kalahati ng gate. H bar is equal to, ano yung kalahati ng gate? That's a 5 meter over 2. Pero meron tayong initial submersion po na equal kay 4 meters. Therefore, plus 4 meters po. So 5 meter over 2 plus 4 meter, therefore H bar natin is equal to 6.2 meters po. So 6.2, 6.5 meters. Sorry. 6.5 meters po. H bar. How about the area? Yung area naman po natin, area is simply yung ating height na 5 meters times yung base natin na 3 meter wide po. So 5 meters times 3 meters po. So 5 by 3 meters. So 5 times 3, that is 15 meters squared. So substitute lang natin. So times H bar natin na 6.5 meters times yung atin pong area na 15 meters squared. Therefore, yan, solve natin. Papindot po ako sa CalQ, send sa ating chat box ng sagot. 1,000 times 9.81 times 6.5 times 15. Therefore, that is 956,475 Newton or also equal to 956.475 kilo Newton po. FH pa lang yan. Solve naman natin ngayon yung ating FV. Ibang color naman para alam nyo yung distinction. So si FB naman po, ang formula ni FB, sabi ni Sir, that is rho G volume. Rho G volume. So paano naman natin yon? So rho G, that's still water naman po, 1,000 times 9.81 times volume FV. Ibig sabihin volume po nito. Paano natin kukuhanin yung volume na yon? Una, kuhanin natin yung area. Area ng ano? Area po nito. Ayan, area niyan. Area ng pulang yan. No? So, paano natin kukuhanin yung area ng pulang yan? So, that is 5 meter by 4 meters po. So, 5 meters times 4 meters times, gaano daw po siya kakapal? That is 3 meter wide po. Times 3 meters. That's it. That's for the volume po. So simply, 1,000 times 9.81 times 5 times 4 times 3. Meron agad tayong FB na 588,600 Newton po. Or simply, 588.600 Newton po. Okay? Okay tayo. Next, meron na tayong FH. Meron na tayong FB. Anong sunod na hanapin natin? Si FW po. So how do we solve the FW?
For FW, ayan may drawing na dito. Tuloy na natin yung dilaw. FW formula natin is fish multiply to volume. Yung fish natin, that's 1,000 times 9.81. Paano natin kukuhanin yung volume ng ating quarter circle? So, quarter circle, area ng circle is pi r squared. Pag quarter, o di i-divide by 4. So, divided by 4 times nung ating thickness po. So therefore, 9.81 kilonewton in every meter cubed times pi times 5 meters squared all over 4 times 3 meters. Ang FW natin ay equal po kay 577.85669. 8566987 kilo Newton po. No. Ngayon, meron na tayong FW, meron na tayong FV, at meron na tayong FH. Anong sunod natin gagawin? Ang sunod na step ay summation of forces. Okay. Ang sunod natin gagawin ay summation of forces. Where sabi daw po, summation of forces at x is equal to 0 and summation of forces at y is equal to 0 as well. Ano po ba yung mga forces natin sa x? Fx is only equal to Fh. While si Fy is equal to Fv plus Fw. So ano po ang value ng Fx natin? So that is Fh na 956.475 kilonewton. 956.475 kilonewton po. While si Fy naman po, Fy is equal to Fv natin kanina, that is 588.600 kilonewton plus 577.8566987 kilo Newton po. So what will be our Fy? Fy is simply equal to 588 plus 577.8566987. So that is 1166.45699 kilo Newton po. Okay? So, may Fx, may Fy, anong sunod natin kailangan? Summation ng forces or resultant forces. Fr is equal to Fx squared plus Fy squared. So, substitute natin square root ng 956.475 kilonewton squared plus Fy natin na 1166.45669 kilonewton squared. Sagot po. Ako din naman ulit ang sasagot. Ito na. Plus 956.475 squared. Then square root ng answer. That is 1508.4646668 kilo Newton. And that's how we solve kapag siya ay curved surface po. Absorb mo na, absorb.
Kung dati, ang ating hinahanap ay location, ngayon ang hahanapin na lang natin kapag curved surfaces ay ang ating direction. And how do we obtain direction? Dahil may fx at may fy tayo, may summation of forces tayo, we could simply have theta is equal to tangent or tangent ng ating fx all over our fy. Yun lang po. So, i-compute nyo lang arctan ng fx over fy, then theta is equal to yung value. That's it. That's how we solve our curved surfaces po. Question? Question po? Clarification? Anyone? Okay, so let's try another one po, another problem. Sa next meeting na lang pala tayo magdagdag ng topic para face-to-face ha. Ari na lang yung last para kayo makalaya agad. Okay? So last problem lang tayo, then palalayain ko na kayo. Then next week, doon na lang tayo magdagdag ng discussion. May sesend din akong isang discussion na hindi naman kasama sa exam pero nasa module para at least meron din kayong alam kung paano yun sinosolve. That's all about stability lang naman. Para makapag-proceed tayo sa flow sa face-to-face meeting next week. Okay lang face-to-face meeting? O1, O2, O3? Pwede po? Next week? Okay lang? Okay lang? Sure? Sige, thank you. Paalam ako ha. Okay. So, let's have this another problem. A gate AB. Ito po si gate AB natin. Ito ang gate AB. This is A and this is our B. Is 7 meter wide into paper. Ibig sabihin, kung imagine daw po natin, that is ganyan. Ito daw po ay 7 meter. Compute the force F. Compute the force F required to prevent rotation about the hinge at B. Neglect atmospheric pressure. Okay, so for this one, so meron daw po tayong 7 meter wide. Compute the force F to prevent the rotation about the hinge B. Neglect the atmospheric pressure. Wala naman sa hinihingi sa ating location, no? Compute the force F lang. Kaso, para ma-compute natin si force F, parang kailangan ata natin dito mag-moments. But let's see kung ano yung kailangan natin dito. So ano unang step natin na gagawin? Ano unang step na gagawin? Hello? Hello? Mag-segment po tayo. Ise-segment po natin ang atin pong diagram. So unang segment natin, so ito yung segment ng atin pong curve. Segment number 1. Ito naman yung segment ng ating FH. Segment number 2. May segment ba tayo sa taas? May segment ba tayo sa taas? Pa-heart naman kung meron. Then thumbs down kung wala. May segment kaya tayo sa taas? Meron kaya? Wala po. Dahil yung gate natin ay nakadirekta na sa surface. Therefore, dalawa lang yung meron tayong force.
yung FH, at saka yung ating FW. No? So medyo mas madali. Sana pakita lang natin kung paano kino-compute si FH at FW. Wag na natin munang hanapin si F para hindi kayo malito. I-rediscuss ko tong problem sa face-to-face para kita ko kung kayo ay nakikinig. No? So FH natin is equal to fish H bar area. Ano po yung fish natin? That's water, 1,000 kilogram times 9.81 meters per second squared times yung H bar po. H bar natin, nagawa tayo ng imaginary gate. Therefore, that is 9.6 divided by 2 lamang po. So 9.6 all over 2, while ang area natin is 9.6 meters times 7 meters. Value ng FH, so value natin is 329,616 Newton, or also equal to 329.616 kilo Newton po. So that is our FH. O paano naman isosolve si FW? FW is simply equal to fish volume ay parabola. Pag parabola, paano po ang formula? Formula ng parabola, area ng parabola. How do we solve the area ng parabola? Pag parabola po, mayroon tayong pina-follow na formula. Parabola is equal to 2/3 AB. So area ng parabola is equal po kay 2/3 AB. Ano yung A? A is the shorter side, while B is the longer side. So simply, 1,000 kilogram every meter cube times 9.81 meters per second squared times volume, 2/3 times 9.6 meters times 6 meters times yung thickness natin na 7 meters. Therefore, ang atin pong FW ay equal to 9.6 times 2/3 times 6 times 7, 2636,928 Newton po. Or simply equal to 2,226,928 kilo Newton po. So that is how we solve for our FH at FW kapag curved surfaces. Yung kadugtong nito, yung pag-compute dito sa F, idudugtong ko sa ating face-to-face meeting dahil medyo mahaba iyon ng kaunti. Okay? Question po. Question? Clarification? Ngayon, idudugtong ko na pala bago ko bitawan, siguro ito ay 10 minutes lang, yung additional na topic para mabawasan yung topic natin na pang face-to-face, no? Sorry naman na hindi kasama sa exam, pero part po ng ating module. So let me just share this one po for you.
Ise-send ko na lang pala sa inyong sa Messenger para anytime puwedeng kayo na lang po yung have nung topic na ito, 'no? So everyone, I think we could call it a day. Gano'n lang kabilis for today para kayo hindi ko masyadong maabala. Pero sa Sunday, aabalahin ko po kayo ha, dahil tayo ay face-to-face class, okay? So everyone, thank you so much. If you do not have any question at all, you may now leave the meeting room. Bye-bye mga idol. Love you po. Sige, sir. Sir, thank you po. Thank you po. Thank you